Hindi ito dapat ipagmalaki ang sinuman. Okay. So, sabi ng Bible sa Ephesians 2:8 and 9, okay. Pag ang tao ay maniwala sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na ayon sa 1 Corinthians 15:3 and 4 na kung paano si Kristo namatay sa krus, nalibing, nabuhay na muli para sa ikaliligtas sa atin, no? So yung death, burial and resurrection of Christ, yun po ang gospel na ating sampalatayaan ngayon para maligtas. So once na siya ay maniwala, sa biyaya siya maligtas. Ibig sabihin, bakit biyaya? Dahil ang nagbayad sa ating kasalanan si Kristo. Utang yun eh. Ibig sabihin, mayroong nangungutang. Halimbawa, ako nangungutang sa iyo. So ikaw ang God the Father. So nakautang ako sa iyo. Dahil nagkasala ang papa ko nga si Adan. So, kung ako lang sabihin mo, wala talaga akong kayang ibayad. So, ang ginawa ni Kristo, pumasok siya sa senaryo. Siya ang tagapagitna. Siya ang nagbayad sa utang. Ngayon, nung nagbayad siya sa utang, wala ka nang siningil sa akin kasi binayaran na ng ibang tao, di ba? Ibang person, which is Jesus Christ. So, ngayon, paano niya binayaran? Yung namatay siya, nalibing at nabuhay namang muli. So siya yung nagbayad lahat. Ngayon, para sa iyo, hindi mo na ako singilin. So, napatawad mo na ako. Of course, bakit mo ako singilin? Bayad na nga sa kay Kristo. Bakit mo nga ako i-condemn papuntang impyerno? Ibayad na nga ang Kristo. Naniwala na ako sa Kanya. So, ang requirement lang ni Kristo, maniwala. So, kung maniwala ako, ang akin namang relationship kay Kristo, nandun yung forgiveness. Tama? Binigyan niya akong kapatawaran. Kasi, ang utang mo, nalipat kay Kristo. Ikaw si God the Father, nalipat kay Kristo. Nung nalipat kay Kristo, makabayad ba ko kay Kristo? Hindi. So, ang ginawa ni Kristo, therefore, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, ibig sabihin sa Romans chapter 3, verse number 24. Pakibasa, Romans 3, verse 24. 3:24. Gayun man, dahil sa kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Okay. So, ano ang basihanan bakit tayo ligtas? Dahil si Kristo nagtubos sa atin sa pamamagitan ng ginawa niya 2,000 years ago. Yun ang kaparaanan para yung katubusan mabigay sa iyo. So, ang requirement lang is mananampalataya. Kasi good news yun eh. Para maligtas ka, Romans 1 verse 16. Pakibasa. So, good news yung pagkatubos ni Kristo sa atin. Magandang balita. 1 verse 16. Hindi ko rin nakaya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos, ikakaligtas at bawat nananampalataya. Una may sa Hudyo at pinili naman sa Grego. So, kapangyarihan yun para maligtas tayo, yung Ebanghelyo ni Kristo. Ibig sabihin, yung ginawa ni Kristo, kapangyarihan yun para iligtas ang sinuman na sumasampalataya. So, anong kondisyon? Sumasampalataya lang. Wala kang gawa. Kaya pinag-aralan natin sa Romans chapter 4, verse number 4. Romans chapter 4, verse number 5 o 4 and 5. Pakibasa po. Romans 4, 4 and 5. 4:5. Ang ibinigay sa taong gumagawa ay hindi binibilang na kaloob, kundi upa. Napatwat ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. So, kuha mo na ang paggawa, hindi ito libre. Hindi utang, parang nanrabaho ka. May utang sila, ang head office, magbayad sila sa iyo bawat salary schedule. Pero tayo ng mga nanampalataya, doon sa nagpawalang sala sa mga makasalanan, tayo ng ating pananampalataya ay counted yon na righteous tayo. Karoon tayo ng righteous. So, standing tawag doon. Nakuha natin yon walang kondisyon, manampalataya lang. Kasi kung nakuha mo yon sa pamagitan ng gawa, ay hindi na lang dapat sana namatay si Kristo. Kasi kaya mo palang sundin ang mga bagay patungkol sa batas at akala mo
mapagpatuloy mo ang mga bagay sa pamamagitan ng gawa. Sa panahon ngayon, si Kristo namatay na. Kaya sabi ng Ephesians 2, 8 at 9, tingnan mo, hindi na sa gawa tayo mga ligtas, kundi sa biyaya niya. Dahil namatay na si Kristo, pakibasa 2:8. 8 Verse 8. and 9. Ayun, binasa pa rin na dahil sa kagandang loob ng Diyos sa kaligtas. Yan yung. Sa pamamagitan ng inyong mga nalig ni Kristo at ang kaligtasan ito'y kaloob ng lipunin natin. Okay. So, ang kaloob ng Diyos at ang biyaya ng Diyos, hindi po yan isang bagay lang, isang bigay kayo, tapos bukas, pwedeng tanggalin. Kasi ang tawag yan, gift yan, no? It is the gift of God. Ano ang sa Tagalog na iba? Kaloob. Ibig sabihin, kung magbigay ka ng gift, tapos hindi siya maka-maintain, ano mangyari? Tatanggalin mo ba yung gift? Hindi na gift. Ang tawag doon ay bigay, bawi na. So, hindi na yon karakteristik ng gift. Na ang gift kasi, hindi na yan inaalala ng nagbigay. Pag ibibigay sa yan, all the way na yan, wala na siyang balikan. Kasi gift na yan eh. Di ba? Nagbibigay kayo last year, di ba? Nagbibigay kayo regalo. Wala nang balikan yun. Nung nagbigay si ganito, si manager, Limuel, kinuha ba niya ngayon dahil hindi ka nangungulikta or nag-absent ka kahapon? Of course, hindi. Dahil nung ibinigay yung gift, ang giver, alam niya, siya ang gumastos, siya ang bumili, siya lahat ang nag-effort. Then, nung naibigay sa iyo, naniwala ka lang, tinanggap mo. Nung tinanggap mo, kasi alam mo na regalo din, nag-thank you ka, Lord, said thank you. So, naniwala ka by accepting it. Nung i-accept mo, nasa iyo na. Ngayon, yung bagay na ginawa mo na hindi ka maganda ang relationship mo sa kanya, hindi nagtanggal yun sa gift na yun. Kasi ang mindset ng giver, hindi na yan tanggalin. Ganon ang kaliwasan. Love unconditional. 50 na, 10,000 yung pagpinin doon. Alin yung Kasi pa. 7? Ha? 7,000? So, nakuha mo ang diskusyon. Binigyan mo kayong foundation na ang tao maligtas, hindi na yan matanggal sa kanya. Parang yung sa akin kasi si Lord Jesus Christ, binigay niya sa atin yung love unconditionally. Tama. Kaya nabigyan tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang Ginawa. salvation. So, yung sinabi ko sa kanina, ang nagbayad si Kristo, hindi ka nasisingilin. Kasi ang basis niya, love at sacrifice. Kasi na-transfer yung utang, hindi ko sa'yo, judge ka eh. Ikaw yung nangutang, nakautang ako sa'yo, naka-offend. So, sana kayo na-transfer ang obligation ko, hindi na sa'yo, dito na kay Kristo. Si Kristo nagsabi, I will justify you freely through the redemption na ginawa ko, that died, buried, and rose again. So, importante yung death, burial, and resurrection. Kasi kung hindi nangyari yon, babayaran pa rin natin ang utang natin. Either, una, pwedeng mag-alay tayo ng mga hayop. Yun ang system ng law. Yun ang pagbayad ng mga utang natin. Tayo mismo ang mag-effort. According sa manner at acceptance doon sa mga klaseng animals. Kasi hindi naman lahat ng animals tinatanggap ng Diyos. Ibig sabihin, effort natin yun, dalhin natin yun. Kasi yun ang sinugo ng Diyos, gagawin natin yun sa system ng law. Sabi ng Panginoon, si Kristo na ang nagtapo sa system ng law. Nung namatay siya, hindi na yon effective na matatanggapin ka sa Diyos. Ang tatanggapin ka sa Diyos, maniwala ka lang sa anak, tatanggapin ka na sa Ama. Dahil ang patawad na makuha mo, galing sa anak. Sabi ng Ephesians 1:7, babasa. Ephesians 1:7. Ephesians 1:7. Ephesians 1 verse 7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At sa gayoy, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon, kadakilaan ang pag-ibig. Gayon, kadakila ang pag-ibig. So, dahil sa pag-ibig at biyaya, doon na-mention yung kapatawaran. Na-mention, in whom we have redemption through His blood. So, yung blood, it pictures na may namatay. So, kung wala yung Kristong namatay, walang forgiveness. There is no remission, there is no forgiveness. So, kuha niyo po, kaya importante nga isaliwalat ng mensahe ng mayong balita or magandang balita nga meron nang nagbayad para iligtas tayo mula sa kapahamakan ng kasalanan at dalhin niya tayo sa impyerno
So ang kasalanan na yan magdala sa impyerno. Kaya ang Panginoong Kristo ang nagsalo sa atin. Binigyan tayo ng kapatawaran, binigyan tayo ng pagpawalang sala. Libre yon, being justified freely. Hindi ka parang abogado ba nagbabayad. Hindi. Mismo ang abogado ang namatay para mabayaran ang kasalanan natin. Na kumbaga ang judge magsabi, death lang ang sagot nito para hindi ka makulong sa impyerno. So ang abogado mag-defend sa iyo, hindi lang siya nagbayad at willing magbayad, siya pang namatay. So imagine nyo yung love na yon, sacrifice. So dahil dito, naligtas tayo sa biyaya ng Diyos. So ngayon, yun yung standing. Hindi na matanggal yan. Ephesians 1 verse 13, pabasa. Ephesians 1 verse 13. Kayo naging bayan ng Diyos nang kayo'y nanalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan, kaya't ipinagkaloob May Bible sa study inyo ba? ang Espiritu Bible study pa saglit eh. Santo, ipinangako ng Diyos bilang anak, bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. May tanong siya ate. Sagot ka lang. Customer's name yata. Pag lumayat, hindi naman. Mariel Reyes, Mangga. Okay. Sige, antayin natin. Ayan. Ballpen natin dyan. So, picture yan sa nagbayad ng utang. So, sa Old Testament, tingi-tingi. Yan yung mga hayop ng tao. Ay, hayop ng lugo ng hayop. Ang tao ang mag-alay. So, depende yun sa subscribe or prescribe na kasalanan. Kasi may mga kasalanan kasi na ang ialay mo sa ganitong mga hayop. So, hindi lahat ng kasalanan na mga listahan ng hayop ay ito. So may sa Leviticus nakalistahan doon na ang hayop na ito ay ialay mo. Depende kung anong gusto ng Panginoon. Kasi ginawa mo yung hindi maganda eh. So ngayon, nang namatay na si Kristo, isang bayaran na, yun yung cash. So ang kaibahan ng Old and New, pag Old Testament, yun na yung ginawa mong hayop, unti-unting inalay mo. Pero sa New Testament, nung namatay na si Kristo, cash talaga. Pero hindi pa rin ikaw ang nagbayad. Merong ng libre or grasya na dumating sa iyo dahil binilhan ka ng motor, hindi utang, kundi cash na siya. Regalo. Regalo. So, yun ang kaibahan. So, illustration yun sa natanggap natin na standing, kaya biyaya siyang kaligtasan. Dahil ang nagbayad, regalong binigay sa iyo, at siya na nagbayad lahat. Wala ka nang alalahanin kung may sisingil pa ba sa'yo araw-araw or buwan-buwan. Dahil alam mo na binayaran na. So, ganun lang. Very simple lang ang standing. Mamaya naman, anong mawawala sa'yo pag ikaw ay gumawa kang hindi maganda? Iyon ang ating pag-usapan naman tayo ngayon. Ang tawag doon is state naman. So, ang isang tao na nampalataya kay Kristo, meron siyang standing na hindi mawawala sa kanya, at may state din niya mawawala sa kanya, yung state of the believer. So yun yung tinatawag na advance na lang. Ang mawawala sa kanya yung reward, according sa binasa namin kanina ni Jen. Yung reward ang mawawala sa kanya. Habang nasa lupa pa siya, wala pa siya sa langit, gumagawa siya ng mga bagay
patungkol sa Panginoon or mga bagay na ginagawa niya bilang Kristiyano. So nabasa naman kanina 2 Timothy chapter 2 verse number 13 and 2 Timothy chapter 2 verse number 12 and 13. Okay, 2 Timothy chapter 2 Wikan Timoteo. 2 Timothy chapter 2, simulan na sa verse 10, 12, 13, 14. Okay, 2 Timothy chapter 2, hanggang 13 lang, 10 to 13. 10 to 13. Okay, sige po. 10. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus. Okay, wait. Stop ka muna dyan. Saan makuha ang kaligtasan sa panahon natin ngayon? Hindi sa religion, kundi mula kay Kristo Jesus. So, standing yan. Hindi yan matatamo ang kaligtasan kahit saan na mga establishment or grupo, kundi sa person lang ni Kristo. Dineclare niya yan sa John 14:6 na siya ang daan, katotohanan at ang buhay, walang makapunta sa Ama kung hindi dadaan sa Kanya. So siya talaga ang tagapagitna. Pag ang ikaw ang tao gusto mong pumunta sa Diyos, dadaan ka. John 14:6. Okay na. Balik na muna sa 2 Timothy. Kasi ang topic natin, state na naman. Then, side bit muna tayo na bago nagkaroon ng state, meron kang standing muna. Saan mo nakuha yung standing? We obtain salvation which is in Christ Jesus. So, kay ko na sa verse 10. Anong tawag sa standing? Matatanggal? Hindi. Dahil regalong binigay, hindi na din siya tatanggalin. Kasi kung yan ay tatanggalin yung kaligtasan mo, hindi na lang sabihin ni Kristo na sa biyaya tayo maligtas. Kundi sa maintenance mo maligtas. Bakit niya sinabing kaloob? Bakit sinabing gift of God, not of yourselves? Kasi wala kang i-maintain para maligtas ka. Nung naniwala ka lang na si Kristo namatay, nilibing na buhay, gospel ang tawag doon, good news, ikaw ay naligtas. Nasilyuhan ka sa Ephesians 1:13 sa banal ng Espiritu. Ibig sabihin ng silyo, hindi na matanggal sa iyo yan. Dahil yan ay forever na yan at hindi na po yan tatanggalin ng Diyos. Kasi kung tatanggalin yung silyo, hindi na lang tawagin na sana na biyaya. Okay? Saan makukuha ang kaligtasan ngayon? Sa kay Kristo Jesus. Ngayon, verse 11, pakibasa. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay, nakakalakip ni Yesu Kristo, walang salang mabubuhay kasama niya tayo. So, ito, may condition ito. No? It is faithful saying, if we dead with Him, we shall also live with Him. Okay? Verse number 12, continue ang if. Kung tayo man ay magtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayo kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinawil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Yun. So, ano ang pagtakwil ng Panginoon dyan? Tatakwil ka ba bilang anak niya at hindi ka na mapunta ng langit dahil dinenay mo siya? Verse 12, if we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, si Kristo ito, He also will deny us. So, dyan ang magtatanong, gaya sinabi ni Jen, maraming tanong, kung hindi ikaw mag-maintain na good, baka matanggal ang kaligtasan mo. Ang mangyari dyan, kung yan ang verse na basahin mo, lalo na sinulat ni Pablo to. Si Pablo ang nagtuturo na biyaya tayong maligtas, hindi sa gawa. Kung i-deny pala natin si Kristo, i-deny din niya tayo. Ibig sabihin, mawawala tayo ang kaligtasan natin kung i-deny natin. Kung yan ang basihanan mo na standing yan, natatanggal talaga ang kaligtasan mo. Pero ano ang context na pinag-usapan sa 2 Timothy 2:12 na denial? Hindi kaligtasan ang dininay, kundi yung paghari mo. Yan, reign. Alam mo yung reign? Gaya ng sinabi kay Jen kanina,
na pag isang tao nga nasa posisyon like manager, superior, higher rank, meron siyang mga dinadalang tao, naghahari siya, kumbaga, reigning is paghari. Ang paghari may mga sinakupan. So ang paghari, posisyon yon. Hindi yon kaligtasan ang pinag-usapan. Reward yon na mapa sa'yo pag ikaw ay mag-suffer sa lupa. Ibig sabihin ng suffer, hindi yung wala kang pera. Suffer ka yun, wala akong pangbayad ng motor sa Rusi, or wala akong pambili ng bigas. Hindi yon, or marami kang sakit. Ang suffer is ganito, may ginagawa ka dati na hindi ka paligtas, ngayon may tumutukso sa'yo na, ay, inom tayo. Ang katawan mo katemplo na sa banal na espiritu. So, hinayaan mong you suffer it na hindi talaga gawin ang mga bagay. I mean, you did not allow na mangyari sa'yo. So that is suffering. Bakit? Talagang naghila ang iyong laman kasi gusto mo, naglaway ka na sa beer or tanduay or red horse. So naglaway ka na. That means, naglaway ka at merong struggle sa loob. Yan tawag doon suffering. May struggle sa loob, nagkalaban ang gusto ko, pero humihila ang iyong Panginoon na wag. Kasi ang katawan mo hindi na sa'yo. Sa Panginoon na yan, binili na yan. So, once you are doing the task on earth while wala ka pa sa heaven, while you are suffering, no, instead na pupunta ka sa beach bukas, nagpunta ka sa church, halimbawa, binitihan kita bukas, rewarding din yon. Kasi one day, may reward yon. Sabihin, ang mga bagay na pangpasa Panginoon, may reward. Hindi ka kalimutan ng Panginoon. May listahan siya doon sa langit. Ibig sabihin, may book of works siya doon na one day, i-judge ka niya. Ang tawag doon, judgment seat of Christ. Ang judgment sa hell, sold na. Yun yung sa biyaya. Biyaya ka naligtas, hindi ka na makulong sa impyerno dahil pinawalang sala ka na. Romans 3:24. Being justified freely by His grace. Paano mo na-obtain? By believing. Romans 1:16. You believe only the gospel of Christ, ang kapangyarihan na maligtas ka. Pero while wala ka pa sa heaven, nasa earth ka pa, meron kang ginagawa na pwede mong makuha sa langit ang mga reward. Anong tawag doon? Yung reigning. Pero ang kondisyon, suffer. Pero kung hindi ka mag-suffer, tatanggalin ng Panginoon yun. Look at verse 13. Look at verse 13. Yun verse 13. Same pa rin, 2 Timothy 2:13. 13. Kung tayo ay hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin. Sapagkat sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Anong kaibahan ng 13 at 12? Yung 13, yun yung standing mo. Yung 12, yun yung state mo. Okay, ulit Yung 13 sa 2 Timothy 2:13, yun yung standing mo. Na makapagsabi ka na hindi ka maimpyerno. Dahil si Kristo, hindi ka itatakwil niya dahil katawan ka niya, part ka sa kanyang body, nung ikaw ay naligtas, si Espiritong Banal, inilagay ka niya doon. Sa 1 Corinthians 12:13, inilublob ka niya sa pamamagitan ng bautismo, yung pinag-aralan natin ng bautismo, Spirit Baptism, na ikaw ay nilagay niya sa secured place, which is Jesus Christ. Ngayon, yun yung standing. Kahit pa man hindi ka faithful, si Kristo faithful pa rin. Ibig sabihin, hindi ka tapat sa Kanya, pero siya tapat pa rin. Hindi Kanya tanggalin sa Kanyang katawan. Ano ang mawala sa'yo? Diba, ang pinag-usapan, kaligtasan, mawawala ba? Hindi mawawala ang eternal life sa'yo. Or kaligtasang hindi ka na mapa-impyerno, talangit ka na. Hindi matanggal sa'yo yun. Talagang heavenly citizen ka na. Ang natanggal sa'yo, verse 12, yun yung reigning. Yung reigning, ang paghari mo one day, nabigyan ka ng posisyon at marami kang sinakupan. Si Kristo ay hari sa mga hari. So kung ikaw hari, nag-reign ka sa langit, siya hari sa mga hari. King of kings si Kristo. So siya yung naghari sa langit at yung mga sinakupan tayo. Tayo naman, bigyan ng posisyon. At sabihin mo, ikaw, Mark, no? Ikaw, Mark, ito yung gagawin mo. Bantayan mo itong mga anghel na ito. Babantayan mo ito. So, ibig sabihin, parang si Limwell, manager siya dito sa Rusi Plumplasan, Candaba. Ngayon, bibigyan siya ng posisyon ng Panginoon sa lupa lang. Sakit sa ulo kasi marami siyang isipin. Pero tingnan mo yung mga pribilehiyo ng manager. Tingnan mo yung mga incentives ng mga manager. Masakit man, tingnan mo yung honorable na tatawagin siya. May honor, kumbaga. Hindi basta-basta na ordinary lang na posisyon. Ganon. Pero, hindi basta-basta yun. Pinagdaanan how many years din siya sa Rusi. Matagal din siya.
So, pinagdaanan niya yon bago siya napunta sa isang posisyon. Ganon ang langit. While nasa lupa ka pa, may ginagawa kang mabuti. Yan, nagbabasa tayo ng Bible. Rewarding ito. Nagpunta tayo sa simbahan, gumagawa tayo ng ministry. Rewarding yan. Ibig sabihin, pagdating ng panahon, kung tama ang motibo mo, hindi yan masusunog. Bibigyan ka ng reward. So, kung hindi tama ang motibo mo habang nasa lupa ka pa, anong mangyari? Hindi yan mapasayo. Mawala yan sa'yo. So, anong mawala? Hindi kaligtasan. Kasi hindi ka nga i-deny ni Kristo sa verse 13. Kundi, verse 12, ang may deny, yung paghari. Yung pag-reign mo na may position ka sana. Oh. Klaro? So, sa kaligtasan ngayon, libre. Anong mawala? Yung paghari one day sa langit. No. Kaya sayang na may gagawin ka sana na mga bagay dito sa lupa para pagdating sa langit rewarding, gagawin mo sana. Kaya bukas, punta tayo sa simbahan. Try nating magkaroon ng another Bible study uli sa church. Okay, look at sa 2 Corinthians 1 Corinthians 3 verse number ito naman na-mention talaga yung salitang reward. Yung kanina reigning. Ito reward talaga ang mention dito. 1 Corinthians 3 verse number lapit ng oras. Ayan. End na tayo. Okay. Hanggang 9 lang tayo. Sige, tapusin na lang natin to sa ganitong ako na magbasa, no? Verse 13 ulit. Sabi niya dito, if every man's work shall made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. Okay? Sa Tagalog, ang gawa ng bawat tao ay magiging hayag. So, ano ang gawa na yon? Yung gawa nga nasa lupa pa siya. Anong matanggal sa kanya? Sapagkat ilalantad ito ng araw dahil ito ay ipahahayag na sa pamagitan ng apoy. At ang apoy ay sumubok sa gawa ng bawat tao kung anong uri ito. So, kung manatili ang gawa, verse 14 ako, ng sinumang tao na kanyang naitayo sa ibabaw nito ay tatanggap ng gantimpala. So, ano ang mapa sa'yo? Kung gagawa ka, ang mapa sa'yo, gantimpala. Ngayon, next, number 15. Kung ang gawa ng sinumang tao ay masusunog, siya ay magtitiis ng pagkawala. Datapwat siya mismo ay maliligtas gayon man gaya ng sa pamamagitan ng apoy. Ibig sabihin, ang verse 15, standing ng Kristiyano. Ibig sabihin, kung ikaw believer ni Jesus Christ, hindi ka mapunta sa impyerno. Hindi ka mapunta sa apoy. Ano ang mawala sa iyo? Hindi yung pagkapunta mo na impyerno dahil hindi mo ginawa ang mabubuting bagay sa lupa. No, hindi. Ang mawawala sa iyo, gantimpala. Ibig sabihin ng gantimpala, may mga basihanan kasi dito sa gantimpala. Look at verse number 12. Verse 12, same chapter, no? Sabi niya, sapagkat ang ibang pundasyon ay hindi maaring ilagay ninuman kaysa iyong nalagay na. Verse 11 pala ako nagbasa na ito ay si Jesucristo. So, yun ang tamang gantimpala, no? At na-illustrate ito, verse 12, ngayon kung ang sinuman tao ay magtatayo sa ibabaw ng pundasyong ito, ginto, pilak, mahalagang mga bato, kahoy, tuyong damo, at pinagpasan, ano ang masusunog dyan pag ilalagay sa apoy? Yung ginto? Kahoy. Ibig sabihin yung mga kahoy, yun yung mga motibo mo na ginagawa bilang Kristiyano na hindi tama. So bilang mananampalataya, ano ang matanggal sa iyo? Ang matanggal sa iyo, yung gantimpala. Hindi yung kaligtasan na ikaw ay mapunta ng impyerno na hindi mo ginagawa. So ang nawawala sa iyo, yung state mo, ginagawa mo habang nasa lupa ka pa, may mawawala sa iyo, hindi ang iyong kaligtasan, kundi yung gantimpala. Dahil ang basihanan mo, kahoy. Ibig sabihin, sarili lang. Yung mga dayami, at saka ano pang klaseng bagay na masusunog. Ano ang mga bagay na hindi masusunog? Yung pangpasa Panginoon para sa salita ng Diyos. Kasi ang gold, picture of God. Gaya na si Solomon, nag-build siya ng temple, gold, made of gold para sa Diyos. Pag sinabing silver, sabi ng Proverbs, na para bang ang salita ng Diyos is like a precious silver. Pictures of precious silver. Pagdating naman sa tawag doon, yung precious stones,
para bang ang mga katapatid mo sa Panginoon ay hindi mo pinabayaan, precious mo sa kanila. So, kung ang basis mo, mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang salita ng Panginoon, at mahal mo ang mga tao sa Panginoon, may gantimpala ka. Pero kung parang pansarili lahat ang gagawin mo, masusunog yun. Halimbawa, pipiliin mo church bukas or beach? Of course, beach. Maganda sa katawan yun kasi masarap maligo. Pero hindi na masaya ang Panginoon, hindi na mabuklat ang Bible sa iyo sa linggo, hindi na din ma-encourage yung kapatid mo sa Panginoon. So instead may gantimpala dito, pinili mo yung dayami, pinili yung mga bagay na masusunog one day doon sa langit. So ikaw hindi masusunog, ang masusunog yung gawa mo. Yun yung state. So ang standing hindi na tanggal sa iyo. Yung state, yung on and off mo, sana tuloy-tuloy ang state mo, state na spiritual talaga. Na someday na pagdating sa langit, Lord, natirama ko sa earth ng 70 years or ilang years ko sa earth, yung portion ng life ko, marami akong mga dayami, marami akong mga kahoy na mga motibo na mga hindi maganda masusunog. Pero Lord, itong mga years na ito, kumbaga binawi ko, Lord, para sa iyo. So kumbaga surrender ba? Sinurrender ko para sa iyo. So, ano mawawala sa'yo? Gantimpala. So, pag sinabing ikaw ay naniwala kay Kristo sa Ebanghelyo niya, hindi na yun matanggal ang kaligtasan. Halimbawa, another question. Paano yung verse, Pastor, na sino ang magpatuloy hanggang wakas siya ay maliligtas? Ibang tanong na naman yan. Ang tawag doon ay dispensational question. So, yun ang tinuro ko sa inyo na before the cross, may plano ang Panginoon, yung kaharian. So, ang setup, Matthew, Mark, Luke, John, kinote ng Matthew yan na kung sino ang magpatuloy hanggang wakas, siya ay maliligtas. So, dispensational boundary yan. Very easy to answer lang yan. Bakit? Wala pa si Apostol Pablo, hindi pa siya nangaral ng biyaya, hindi pa siya naligtas. So, before Jesus Christ died yan. Totoo yun. Magpatuloy ka talaga. Pag hindi ka magpatuloy, hindi ka maliligtas. Pero nung namatay na si Kristo, binigyan si Pablo ng mensahe na biyaya tayo maligtas, hindi yun para sa atin. Pero kung nananahan ka, nakatira ka sa panahon na si Kristo hindi pa namatay, pwede yun. At yung future verse na yun, na-effect sa tribulation yun. Kailan ang tribulation? After sa rapture. So pag ma-rapture na ang mga Christian, mga believers, ang mangyari, ipagpatuloy yung effect ng verse na yun. Yung doctrinal verse na yun. Kung sino ang magpatuloy hanggang wakas, siya ay maliligtas. Matthew 24, verse 23. Ibig sabihin, pag ayaw mong magutom, gusto mong kumain, pupunta ka sa SM, magpatatak ka ng 666. So, i-accept ka na ng SM kasi yun ang system ng future eh. Wala kang QR code sa 666, hindi ka makabili. Gusto kang kumain. Pero kung gusto mo mamatay sa gutom, pagpatuloy ka hanggang wakas, ikaw ay maligtas. Ganon yan. Mabilis lang yung sagutin. Pero kanina kasi yung question ni Jen, na mawawala bang kaligtasan ko sa panahon natin ngayon? Ayun, sinagot ko sa pamamagitan ng 1 Corinthians 3 verse 13 to 15 at 2 Timothy 2. Hindi mawawala ang kaligtasan, mawawala ang gantimpala sa langit. Ngayon naman, doon naman sa kay James, para may idea ka, ang pananampalataya na walang gawa ay hindi totoo. Di ba? Faith without work is dead. Ibig sabihin, mabilis lang din yung sagutin. Hindi yun para sa atin eh. Si James is not apostle for the Gentiles. Si Paul ang apostles. So, si James hindi nangaral na for by grace are you saved through faith. Kundi, ang pinapangaral niya para sa future naman. James 1:1. James, the servant of Jesus Christ, to the 12 tribes scattered abroad. Ibig sabihin, ang audience niya, mga Hudyo. At ang future effect niya sa doctrine, hindi yan para sa Kristiyano ng New Testament. Para yan sa tribulation. Na pag ikaw maniwala, tapos hindi mo gagawin, patay yun. Kasi nagpatatak ka ng 666, wala ka. Hindi ka totoong pananampalataya. Ibig sabihin, yun yung application in the future after sa rapture. Ngayon, ibig sabihin ba lahat ng mga Bible na hindi para sa atin na doctrine, hindi natin basahin? Hindi pwede yun. Babasahin mo. Kasi ang Biblia, sa 3 area mo basahin. Una, basahin mo doctrinal. Pangalawa, basahin mo dispensational. Pangatlo, basahin mo siya devotional. Ibig sabihin, pag sinabing doctrinal, hindi lahat ng doctrines applicable sa iyo. Kasi ang doctrine na binigay ng Panginoon para mapalangit ka, si Paul.
For by grace are ye saved through faith, not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Very clear kay Paul yun, na hindi ka maligtas sa pamagitan ng gawa. Ito ay kaloob ng Diyos. Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Romans 1:16, binasa mo kanina, the power of the gospel, na ikaw ay maligtas kung ikaw ay maniwala. So, ibig sabihin, lahat ng mga sinulat ni Paul, doctrine, applicable sa iyo agad. At iayos mo lang, kasi kanina, inayos lang natin, na akala ba mawawala ang kaligtasan? Hindi mawala. Hindi mawala ang kaligtasan kay Paul. Nawawala ang gantimpala. Okay? Ngayon, okay na ang doctrine. Dispensational. Mabilis lang yung dispensation. Pag magbasa ka ng Genesis to Revelation, alam mo yung dispensation. Hindi pa namatay si Kristo dito. Binasa ko, Malakay 3:10 Or binasa ko, Psalm 23. Binasa ko, Matthew 23 na magpatuloy hanggang wakas siya ay maliligtas. Hindi pa namatay si Kristo dito. Sabi ng ruler, Panginoon, paano ako makakuha ng buhay na walang hanggan? Anong sabi ng batas? Luke 18:18. Hindi pa namatay si Kristo. Dinirect ni Kristo na kung makakuha ka ng eternal life, batas. What saith the law? Hindi sinabi, what saith Romans 6:23? Wala. Hindi pa sulat ni Pablo yun eh. So, dispensational boundary. Gaya ng sinabi ng James 2, na kung ang pananampalataya na walang gawa, patay. Ibig sabihin, dispensational boundary, future yun. Tapos na ang church age nun. Then last, devotional. Buong Biblia, basahin mo, Genesis to Revelation. Bakit? Kilala mo ang Panginoon dyan. Una, ang Panginoon mabait. Ang Panginoon mabiyayain. Marami yan sa Book of Psalm, God is gracious. So, characteristic ang tawag doon. Hindi pinag-usapan ang dispensation. Characteristic lang, kumbaga person na gusto mong i-appreciate ang Panginoon that the Lord is holy, the Lord is working in you, the Lord is, halimbawa, sa kay Abraham, paano mo matutunan ang buhay ni Abraham? You could learn from Abraham, obedient man. And God is his shield and guide. At sabi ni Abraham, Lord, sabi ng Panginoon, patayin mo ngayong anak mo, ialay mo para sa akin. Sumunod pa rin siya. So, hindi mo na matutunan ang kaligtasan ng kaluluwa, mapalangit ka, kundi matutunan mo ang pagsunod bilang anak niya, bilang mananampalataya niya. Sa pamagitan ng pananampalataya, naging anak tayo ng Diyos. So, ang mga manner at characteristic at principle na apply mo lahat. Pati yung James. 2. Paano mo i-apply sa devotion na part? Ikaw na biyaya ka na ligtas. Sila nga, nagpatuloy sila para hindi sila tawaging patay ang kanilang pananampalataya. Sa'yo, magiging patay na rin sa tingin ng tao dahil nagsasabing tagalangit ka pero ang mga gawa mo hindi naman parang kabuhay-buhay. Ganon ang mga principle ang tawag doon. Para bang mga lumang tipan ng pagbibigay ng takot na kung ikaw hindi magbigay ng ikapo, ikaw ay susumpa. Nagbigay talaga sila. Sa panahon ng lumang tipan yon. Anong principle na matutunan doon? Ang principle na matutunan doon, talagang nagbibigay sila dahil sa takot. Pero sa'yo, nagbibigay ka out of love, out of grace. Kasi naligtas ka sa grace. Hindi na dahil natakot ka, kundi dahil gracious ang Panginoon sa iyo, naligtas ka dahil walang bayad, ikaw din, gracious ang iyong mga manners. So, ganun ang mga principle. So, 3 D yun. Dispensational or doctrinal. Then last is, basahin mo. Sabi ng Bible, all scripture, sabi ni Paul, is profitable. All scripture is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, may mga doctrine na para sa Israel lang, may doctrine na para sa believers in the church age lang. Pero lahat na yun, ang principle, pwedeng gamitin mo. Yung principle na kung sino ang Diyos, kung bakit sino ang naglikha ng langit at lupa, ang Diyos, Genesis 1:1, wala man si Paul nagsabi niyan. In the beginning, God created the heaven and the earth. Si Moses lang, sinulat niya, Genesis. So, ano ba? Ganon ka, very important ang buong Biblia. So, let us pray. Okay, let's pray. Lord, thank you for your goodness. Thank you for this branch sa Rusi Plumplasan for giving us an opportunity na mapahayag yung salita nyo para ang tao ay maliwanagan sa inyong salita. Salamat sa paggamit nyo po ang inyong lingkod para maipahayag kung ano ang mga plano nyo sa panahon namin ngayon na libre ang kaligtasan, hindi sa basihanan ng gawa, at kami mismo ay nakasumpong nito, naka-avail nito, at ang mawala sa amin yung gantimpala kung hindi namin maging maayos ang pundasyon namin sa aming gawa.
Tulungan niyo ako, tulungan niyo po si Mark at saka si Jen at sa lahat ng mga nagtatrabaho dito sa branch na ito. I-bless niyo po sila sa kanilang gawain at proteksyonan niyo po sila araw-araw at even sa amin din at sa lahat ng mga brethren namin at sa kanilang mga trabaho din nila at mga health nila. Gamitin niyo po ang bawat isa kami ng mga believers in this age na kayo ay mag-glorify sa lahat ng aming ginagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you. Pastor.